Pwede ba nating ngitian ang ating mga katabi? Contagious ang ngiti. Mga minamahal. Ayan. Si Marvin, you look ah. Welcome back sa Mr. Carlas. God bless you at sabi niya sila lang pa yung mga anak in the future. Samahan kayo ng Panginoon. Dito pa may mga bisita natin dyan sa likod. Mga kaibigan ni Ate Rosa Larte. Welcome po sa inyo. Yan. Amen. Mga bata, settle down na. Tayo ay... Pag nagre-record ako, mga kabataan, kumari ha. Diyan lang kayo sa gawin dyan. Yan. Pinipindot ko lang yung aking electronic Bible. Titingnan mo yung translation ko. Sabi dito sa aking translation ay, the Lord bless you and keep thee. Tagalog, pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan ka. The Lord make His face shine upon thee. Yan. Sa inyong binasa sa Tagalog, wala yung mukha no? Ito. And be gracious unto thee. Paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. 26, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Yan. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen po ba daw? Sige po tayo manalangin sandali. Our dear Heavenly Father, salamat po sa pagbubukas ng taon. Buhay po kami. Marami po ang bago matapos ang taon, katulad na nangyari dito sa South Korea. Almost 179 people died instantly. Ay napakabilis ng buhay. So, short. Talagang napaka-limited. At anytime na kuhanin ay pwede kami kuhanin. Ngunit biyaya ng Diyos kami buhay pa. It means may chance na kami makabalik loob sa iyo, makahingi ng tawad sa iyo, maging malapit sa iyo muli, at maisuko ang lahat ng hindi nakakalugod sa iyo. Salamat sa buhay na ito, Panginoon, na idinugtong mo in 2025. As Elder Bones prayer for us, may your guidance be upon us for the whole year. At talaga pong nawang maranasan namin ito sa araw-araw na aming buhay. At maging sa aming umaga ngayon, ang lumilipad na isip ay mawala at mag-focus lang aming puso, ang aming diwa sa inyong mga salita. Upang kami matuto at hindi maligaw sa this broken and this world full of flaws, Panginoon, ay talagang kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban. Salamat po ng marami. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Mga minamahal, tayo po ay mag-aaral. Salamat sa nagbigay ng notebook. Ayan, ginagamit ko na. Ayan, kung sino ka man, dagdagan mo pa. Thank you. Gusto ko yan yung mga notebook. Tatalakayin po natin for the whole month ang Book of Numbers. Ang Numbers po ay under ng Pentateuch. Pag sinabing Pentateuch, the 5 books of Moses. Ano ba yung 5 books of Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pang-apat ito. Ito po ay parang New Year ng mga Israelita. Na 1 year sila sa ilalim ng pamumuno ni Moses sa vicinity ng Mount Sinai. Kaya sinabing Numbers ay sinesensus dito ang bilang ng tao at yung loyalty nila kay Yahweh. Lalo-lalo na yung mga lalaki. People, listen, makinig mabuti ha. Yung devotion nila kay Yahweh, lalo-lalo na yung mga lalaki, kasama yung kanilang sambayanan. Kaya ginawang Numbers. Kaya ito ay very, maganda gamitin sa mga New Year, sa mga January. At ang mga reformers alam ito, ang Book of Numbers. Ito po ay record ng 40 years ng Israel
na nagpasaway sa Diyos, ngunit minamahal ng Diyos. Kaya nga sa Luke chapter 6, sa darating na February, which is our love month, ito yung pinaka-foundation na nilalatag ko na sa inyo. This God of ours, na sa kabila ng rebellion, sa kabila ng pagiging complainer na Israelita, sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagtalikod sa Diyos, ay minamahal niya at pinagpapalan. Doon tayo kumukuha na maunawaan natin pagdating sa bagong tipan. Bakit sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway, patawarin mo ang iyong umuusig sa iyo, yung maalipusta sa iyo ay panalangin mo. Maunawaan natin sapagkat yun ang puso ng Diyos. That the Romans chapter 5 na binabanggit, while we are sinning, He demonstrated His love for us, namatay ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos natin, likas talaga sa Kanya ang mag-bless. Amen po ba doon? Ang pag-bless niya ay maya-maya, babanggitin ko sa inyo yung 2 points natin kung paano siya mag-bless sa tao. Ito po, pagkatapos ng kanilang pagta-travel ay nagkaroon na ng arrival sa Mount Sinai, Book of Numbers. Kaya napakahalaga nito. May 3 area po sa Book of Numbers. Tandaan niyo mo kung mabuti, ha? Ito po yung Mount Sinai, yung region of Paran, at Moab. Yung Moab, ito yung boundary sa Promised Land. Kaya Deuteronomy, Promised Land na yun. Book of Genesis, the promise to make a nation sa buhay ni Abraham. Exodus, naging nation na sila, pero i-release sila. Ito yung the deliverance of God sa Egypt ng land ng Israel. Ito yung Exodus. Leviticus ay inilalatag na ng Diyos, makinig kayo mabuti, yung tinatawag na worship, priestly way, Levitical way ng pagsamba na tama. Tapos itong Numbers ay pinapakita ng Diyos dito na in our brokenness, maganda nga binanggit ni Elder Bong na 2 beses, yung emphasis na yun, this is a broken world, this is a sinful world. Kaya 40 years silang nandun sa broken world and sinful world. In spite of that, the Lord is giving them blessing. Ang Panginoon ay nagpapatawa sa kanila, nagmamahal sa kanila. At sa Deuteronomy, the fulfillment of the Promised Land. Dito, struggle sa arrival sa Promised Land. Pero sa kabila ng kanilang pagsastruggle, pagre-rebelde, hindi inalis ng Diyos yung kanyang pagpapala. Sounds familiar, mga minamahal sa gospel? Ganito po ang ating pananampalataya. Kaya hindi po tayo nasa church na tinatawag na parang church na dinumiro, church na legalista, church na mahigpit. Sapagkat ang foundation natin ay inspirasyon ng pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang, walang nagawa ang pagpapalo ni Moses ng bato, yung init ng ulo niya para magbago Israelita. Hindi nakuha niya ang Israelita sa panahon ito sa kanyang nainis na siya. Imagine mo, a man of humility, pinalo yung bato. Dito naka-record sa Book of Numbers yan. Hindi nakuhang magbago ng mga tao. Kaya pinapakita ng Diyos sa atin, ang nagpapabago ng tao, listen to me carefully, gospel of power of love. Powerful yun kasi yun ay galing sa Diyos. Kaya ito pag pinaiiral ninyo sa inyong kapwa, sa ating iglesia, bahala na ang banal na spiritong magpabago sa tao. Nagiging maliwanag po ba mga minamahal? Amen po ba? Hindi sa ating kamay, katulad ni Moses, ang kapangyarihang baguhin ng tao. Kasi ngayong New Year, baka kayo, alam niyo naman, yung Facebook for maraming bumibitaw na, naiinis na, na-annoy na, nadi-distract na. Kasi nakatingin ng tao lahat sa tao. Hindi kayo mabuti, tingnan niyo aking mga tao, meron kayo kwentuhan. Dito, tinuturuan tayo ng Diyos na talagang, ang foundation talaga ay supernatural kind of that grace. Napakahirap magmahal ng kaaway, ha? Sa totoo lang, kaya mo bang mahalin yung umuusik sa'yo? Yung ilagay yung katwirang ganito, magkakaroon ka ng maraming self-care,
Ilalagay mo sa Biblia yung mga human reasoning na alagaan ko sarili ko, ayaw ko muna ganito mga tao. Pero hindi ganun ng Diyos eh. Mas deeper. Ang deeper love ni God na in spite of their rebellion and complaint, the Lord is giving them a blessing. Pag dumating na sa punto ng buhay mo na ganyan na kalayaman ng puso mo, maintindihan mo ang Diyos at ang Ebanghelyo. Bakit sinasabi ng Diyos to? Wala pong kapangyarihan ang lakas mo. Kahit paano gawin mo ang sarili mong kakayahan, walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan lang natin ay Ebanghelyo talaga. Romans 1:16, it is the power of God to save soul. And that gospel is a tremendous, awesome, unconditional love of our God. At ito nga po yung blessing na binabanggit ko sa inyo. Introduction pa lang, mahaba-haba na yung aking binabanggit sa inyo. Mabilagyan mo nga konting tubig to para yun to yan. Dito po ay nagsesenso sila in the midst of struggle to maintain that covenant. Ang Diyos walang problema sa covenant. Pinangako niya magiging tao kayo ng Diyos, magiging bansa kayo, yung mga konstitusyon ng Diyos sa Leviticus, ibibigay ko sa inyo, at yung promise lang matutupad. Ganyan magmahal ng Diyos. Ang tao, pag nagkakasala ng mga tao, puputulin na ng tao yan. Maraming churches ganun din, nagpuputol din ng mga relasyon. Eh, nasaan na yung ganitong halimbawa na ang Diyos sa kabila ng kanilang pagre-rebelde, tinupad niya pa rin magbigay ng promise lang. Matindi. Kaya dapat nating matutuhan ang ganitong kapangyarihan sa umaga ito. Sila po yung mga taong nagko-complain for life's direction. Gusto nila dating pamumuhay, gusto nila ay dun sa Egypt may pipino, may bawang, may sibuyas, may binanggit dito, may mga pagkain sila doon. Bakit tinanan nyo kami rito? Papatayin nyo kami rito. This is a book of complaint, ang Numbers. Ito po ay kasalanan ng dissatisfaction ng mga tao at resentment sa Diyos. Dissatisfaction ang kanilang expression at attitude na pinapakita o complain. Alam niyo po, ang complain, bago dumako ako sa tinatawag na points natin, ay walang champion mentality ang taong mahilig mag-complain. Jesus Christ is a champion. Men of faith na nagstay sa Kanya, they are champions. Pagka-complainer ka, ito lagi ko sinasabi sa mga anak ko, pagka hindi nasasarapan sa pagkain, pag medyo may konting twist yung pagkain hindi nila gusto, lagi ko sinasabi, nagre-reklamo ka ba? O sino kaharap ko? Yan ay pagkain binigay ng Diyos. Kasi hindi ka sa tao, may tayong reklamo eh. Mainit, malamig, wala tayong paglagyan. Hindi masarap ang ulam. Sino sa inyo ang madalas yung marinig yan? Hindi kinakain yung inihahain mo kasi hindi masarap. Gen Z, meron ba kayong ganito pa? Guilty ba sa bahay yung ganito? O yung iba sa inyo matatanda na, si nanay naman nag-prepare pa kaya hindi ko gusto. Ha? Pinalalay siya nagluto. Hindi ka pa rin magluluto nung nasa rep na old stock kasi ayaw ng gulay. Nagre-reklamo. Simple aking sinasabi, pero yun po ang mentality. Natatawa kayo. Mentality yan ng mga Israelita. They are people who drain their energy. Dito sa book of Numbers. Wala silang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo. Mga kapatid, kaya ako binabanggit ito, New Year na, alisin na natin. Okay lang ng dalawa ang sapatos mo, okay lang yaw. Kahit paulit-ulit mo suot yung damit mo, okay lang yun, basta malinis. Huwag na tayong magreklamo, wala akong ganito, wala akong ganito, wala ako nun. Tayong magreklamo lagi sa paligid. Matuto tayong maging full of gratitude. Sabi nga nung offering na binanggit ni Tanta na a worship of gratitude. Kasi nakaka-drain po ang pagrereklamo.
Sabi mo nga sa katabi mo, mareklamo ka ba? Ayaw ko ng mareklamo. Talagang hindi ka sa atin. Ano? Hindi pa ako nag-i-introduce, ano? Nasa introduction pa lang ako ng muso. Basta basahin niyo yung 36 chapters na ito sa buhay ito kung kaya ninyo. Pinapakita dito that it never solves a problem. Hindi na-solve ang bawat problema nila dito. Sabi nga ng inyong elder mo kanina, sinulat ko, it will never solve. Ano sabi ito sa ending niya, sinulat ko na para hindi natin makalimutan. Habang nagpe-pray siya, kaya siyempre, naglalaro rin ang isip ko. We cannot make it without His grace and love. Sabi na doon sa prayer niya. Sa mundong ito, na mapakaraming pagre-reklamo natin, talagang babaksak tayo sa kasalanan. So we need that blessing of God. Kaya yun yung ironic priestly blessing. Kailangan natin ito. We cannot make it. Mareklamo po talaga tayo. Shampoo, nagre-reklamo tayo. Kain. Ano pa ba yung nire-reklamo yun? TV, Wi-Fi, kuryente. Meron bang araw na gumising kayo kung maghapon na hindi kayo nagreklamo? Diba? Sana po ay natututo na tayo dito. Mga minamahal, isinusulat ko po ito sa inyo para matutuhan natin na ito po ay a mind of a champion is a mind full of gratitude. Itong gusto ng Panginoon. It never solves a problem and it attracts more problem pagka ikaw ay complainant. At ito po ay infectious sa iyong pamilya, sa ating iglesia. Kaya ngayon 2025, hindi po cure ang pagko-complain. Hindi yun cure. Kaya wag po natin gagawin yun. Yan. Ang mga complainer ay mahilig sa victim mentality. Diba? Ibig sabihin nito ay feeling helpless. Parang wala nang magagawa. Dwellers ng negativity. Nasa book ng Numbers yan. Blaming the world. Sinisisi lagi ang sanlibutan. Feeling cheated. Parang natataya ako, natataya kami. At consumed by situational problems. Nandito lahat yan. Basahin mo from chapter 1 to 36. Victim mentality yun. At dahil dito, nagkakaroon ka ng tinatawag na not feeling good sa buong araw. And you blame others always. Alam niyo po, all things work together for good. May magagawa ang Diyos. Kuhanin niyo sa panalangin ang mga bagay na hindi natin makokontrol. It works, mga minaman. Kaya sa tayo ay laging nag-reklamo. Nahahawa si Miriam at si Aaron sa panahon ito that they are willing and they permitted the Israelite kahit baduhin nyo na ang aking kapatid dito. Ito na yun eh. Kahit mamatay na si Moses dahil nga nakain na sila ng pagrereklamo ng mga tao. Sariling dugo ni Moses na si Miriam ay dumating sa punto ng buhay na kung ano man maging kapalaran sa kamay ng Israelita, si Moses. Nasa book of Numbers yan. Matindi po talaga ang mga Israelita. Kaya dumating sa punto na wala naman sinaktan si Moses. Pinahalo lang niya yung bato dahil siguro sa bigat ng kanyang damdamin. Tigas ng ulo ng mga tao. Humingi ng tubig. Pinalo yung bato. Nagalit ang Diyos. Dahil doon hindi siya nakapasok sa promise land. Kasi pinakialaman niya yung heart ni God na siya ang may hawak ng condemnation, siya ang may hawak ng judgment, siya ang may hawak ng punishment. Nilagay niya sa kamay niya. May matutuhan sana tayo doon na ang mga bagay na yun nasa kamay ng Diyos. Ang nasa kamay lang natin ngayon is to exercise gospel, grace, extension of grace lang. Pag natutuhan niyo po ito, mas powerful po ito, mas malawak po ito. Ang Diyos ang kumikilos dito, hindi po tayo. Amen, people? Amen. Kailangan ituro ito sapagkat ito ang book of Numbers.
They are circles of complainers to discourage other people. Di ba? Cancers of the mind. Marami po ito sa susunod na mga lingkod at talakayin ko. They compare. Better, Egypt is better. Mas maganda sa Egypt. Hindi katulad dito, dinaladalan mo kami Moses dito. Criticizing. Kini-criticize nila si Moses na walang katapusan. And complaining. Ito yung cancers of the mind. People listen. You compare, you criticize, and you complain. Pero nagko-concentrate muna ako sa umagang ito sa pagre-reklamo. Complaining, sabi nga ng isang kasabihan, does not work as a strategy. Hindi ho strategy ang pagre-reklamo o may daing ka. Hindi ho hinihira. Mga opisina yan, mga church yan, mga bahay yan. Kailangan talaga may biblical strategy ka. Yung prayer mo, powerful, at yung example mo, powerful talaga. May kasabihan nga, mga minamahal, listen carefully. Complaining is like vomiting. Sabi nga, afterwards, you feel better, but everyone around you feels sick. Diba? Yung parang ang nagko-complain ka, parang naisukan mo, parang maganda ng pakiramdam mo pag naisukan mo. Pero alam niyo po ba, ang dulot nito ay, ang nakapaligid sa iyo ay they feel sick. Kakasakit sila. Mga minamahal, tuloy natin ang ating pag-aaral. So sa umagang ito, may dalawang bagay akong share sa inyo. Nasa kabila ng ganito ang mga Israelita, nakita nyo na yung background nila, binigay ng Diyos ang kanyang katangian that number one, God is a blesser. And number two, God is a restorer. Sabihin nyo nga, God is a blesser. Number two, God is a restorer. Blesser sapagkat sabi ng Panginoon, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Binasa sa atin ni Ate Maricel nyo. Kahabanggan ka nawa at subaybayan niwa. Blesser, blessing. Ang Diyos na sinasamba ninyo ay mapagpalang Diyos, mga minamahal. Amen ba ito? Amen. Dapat amen ka ito, mapagpala ang Diyos mo. Amen po. Kahit nasa Old Testament dito, wala tayo dun sa yung foreigner na naging pastor na ang masama daw ang Diyos sa Old Testament. Hindi, mapagpala siya. God loves us despite of our laws, covenant breakers. Kahit tayo covenant breakers, nananatili ang pagpapala ng Diyos na mahalin tayo. Ayoko nang talakayin na maging covenant breakers ka for the rest of your life. May consequence yun. Ang consequence nun, hindi ako nagdi-deal doon, pero ginabanggit ng Biblia doon, yung first generation na Israel, hindi nakapasok. Namatay sila sa paran lahat, tinuklaw sila ng ahas doon. Ang nakapasok na lang sa Book of Deuteronomy ay second generation. Paul, makinig kayo. Pag talaga matigas talaga ulo natin, hindi tayo makakapasok sa kapahingahan. Ang Diyos na bahala nung mag-deal. Pero gusto kong sabihin sa inyo, may makakapasok at makakapasok kasi tinupad ng Diyos. Because God is a God of grace and mercy. Binanggit din ng Elder Bong nyo yun na kailangan natin sa buong taon nito ay grace and mercy ni God sa ating broken world at sa ating sinful world. Sa parang po ay mapakaraming namatay. Libo-libo ang namatay at pinakapasok. Pero sa kabila ng ito, gumawa pa rin ng Diyos ng mga lahi nila, mga anak-anak nila, in spite ng kanilang mga mistake, ay tinupad ng Diyos ang promised land to show them favor. Ang tawag dito, amazing grace ng Panginoon. Kumuha pa rin ng Diyos sa lahi ni Abraham, sa offspring ni Abraham na magiging sindami ng buhangin, Genesis chapter 17, chapter 22, chapter 25. At nakapasok ang si Caleb at yung si Joshua at marami pang mga Israelita. At hindi lang po mga Israelita nakapasok doon. Pag pinag-aralan nyo ng mahusay ang Biblia, yung mga lahi-lahi rin ng Israel na sumama ng Egypt na sumama sa kanila. Yung lumabas doon sa Egypto na ayaw sa pamumuno ng kanilang paraon na na-convert. Kaya ang Diyos po ay huwag nyo lagi iniisip na puro-puro Israelita lang yung nasa lumang tipan.
may mga ano din doon, Ehipsyo. Hindi natin alam yung pamilya ni Moses na umampon sa kanya. Yung pa lang, isang angka na yun, nakasama ni Moses. Dito makikita natin, God is a blesser sapagkat meron siyang ability to resolve. Yan, to resolve. Basta ano ba yung to resolve problems? Because God is greater than problems. Ang Diyos natin mapagpala ay higit sa ating mga suliraning dinadaanan sa buhay. Yung mga bagay na hindi nyo kontrolado sa buhay, mga minamahal, sakit, sitwasyon, puso ng tao, mga desisyon ng tao. Hindi mo kontrol yan eh. Pero gusto kong sabihin sa iyo that God is greater than all of that to resolve. Kasi siya ay loving and faithful na nananatiling magpakailanman. Amen po ba doon, mga minamahal? Bakit may ability ang God to resolve? He is the God of impossibility. Ang Diyos natin ay Diyos ng solusyon sa bawat problema. Ang Diyos natin ay liwanag sa bawat mga anino ng kadiliman. Ang Diyos natin ay kaginhawahan sa bawat pagdalang hati o kalungkutan ng tao. His plan is more than for every tomorrow. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Diyos. 2025, mapagpala ang ating Diyos. People of God, don't underestimate God's ability to solve problems. Kaya ngayong taon, pagka may mga bagay na lumalaki na halimbawa mga anak natin, yung bawas-bawasan na natin ang ating mga tone down na tayo pagka sila may mga isip na. Hindi na nakukuha si Chay sa mga ano yan, sa mga shout to the Lord. Ibig sabihin yung malalakas na boses, nakukuha na yan sa diplomasyang salita. Nakuha nyo, magtotone down na tayo. Hindi na yung mga baby. Yan, yung mga maliliit na ganyan, pwede pa yan. Kasi naiiba na, kasi ang Diyos kayang i-resolve ang mga problema natin. Nakikinig po ba kayo? Kailangan may practicality ito sapagkat ito ang buhay ng mga taga-Israel. Siya ang cure, hindi ang ating complaint. Siya ang cure, hindi yung ating complaint. Ang Diyos ang maghahayag, ang Diyos ang magsasabi. Sino sa inyo nagreklamo kaninang umaga? Ito na naman si Pastor bago mapunta sa church. Susuot, oras, kakainin. Nagmamadali, ano ba? Minsan marami nag-aaway, araw ng linggo eh. Bisado ko yan. Hindi magising. Iniisipa mo na ay pang gumising. Hindi nahihiya sa Panginoon. Mag-aalas 8 na ay pang bumangon. Titinginan yung mga Gen Z. Ha? Hindi nahihiya sa Panginoon. Walang excitement to see the Lord. Kailangan sipahin pa para gumising. Ang mensahe ng Book of Numbers is, we are loved despite of our flaws. Kaya nga, maunawaan mo na, babalik na naman ako doon sa sermon binanggit ko kanina, ang bigat ng mga sinulat ni Jesus Christ. Diba, pray for the persecutor, yung sumampal sa'yo sa kanan, iharap mo yung kaliwa mong pisngi. Yung nang-agaw ng balabal mo, bigyan mo pa siya ng extra balabal. The world will never teach you the principles like that. Ang Facebook na binabasa niyong self-care, nilalayo kayo sa biblical na pamamaraan. Nagiging self-centered ng tao, hindi nagiging matiisin ng tao. Na katulad ng Panginoon sa Golgotha ay nagpunta, tinaas ang naglakad sa Via de la Rosa, nagtiis ng hirap. Iniiwas na maraming tao ngayon ang discomfort sa kanilang buhay. Nung panahon na walang Facebook, close na close ang magkakaibigan. Halos kung makita-kita kami, nakikita pa kami ng mga classmate ko ng high school hanggang ngayon. May mga plano pa kami 2026, 2027. Ngayon, uso Facebook, uso ang Messenger, uso rin ang unfriend, block, not to see you. Walang pakialam sa nararamdaman ng kanilang mga tao. Natatawa kayo, totoo.
An age that you can easily communicate but not try to communicate. Nagkakaroon na ng comparison dun sa sila kumakain sa labas, kami hindi, black. Ano ba yan? Mga bata. Buti pa yung mga dati walang ganon. We love each other. Di ba? Yung dyaryo lang nag-announce, yung mga 1960s, meron pong alumni. Sabi na yung ganito, di ba? Dyaryo yung luma. Ngayon, kompleto na ng messenger. Ayoko magpunta nung kaaway ko siya. Ako, wag po. Bakit ko binabanggit ito? Because people are full of laws like this. Israelita comparison, criticizing and complaining. But the Lord is loving them continually. Diba? May mga bad choices ang mga Israelita and yet still find themselves pursued by God. Imagine mo pagmamahal, may mga bad choices sa buhay, pero ang Diyos ay willing na i-pursue silang lahat. So, mabagsik ba ang Diyos? Lagi natin sinasabi, ang Diyos ba ay mapaanib ba ang Diyos? Sabi nga ni R.C. Sproul, what is wrong with you? Ano raw ang mga pagkakamali natin sa pananaw sa Diyos? Amen po ba doon, mga minamahal? Kaya nga ang Diyos, sa pangalawang pinag-uusapan natin, He is our restorer. Sabihin nyo nga po, restorer. In spite na ganito ang mga tao, God is still attentive. Nakikinig pa rin siya sa kanyang mga anak. He remained a loving Father to them. Imagine mo kung ganitong church natin, pamilya natin, relationship natin, mapapractice natin ang biblical Christianity. Still God is inviting, iniimbitahan ang mga taong nagkakamali at nagkakasala. Hindi natin inuhusgahan. Umiwas tayo sa ganon. Umalis na tayo sa ganong pananaw. Parang nahihipokrituhan ako sa simbahan, ganon lagi ang tingin sa tao. Parang wala nang strength na nagagawa ang Diyos. Parang laging human form. Kailangan malapit sa Diyos in own strength ng tao. Eh, ang linaw-linaw na sinabi ng Diyos na not by might nor by power. Listen, malapit na tayo. Still God, pinapakita sa mga ganitong klaseng tao that He is their home. And anytime, they can go back to Him. Sa inyo na nahulog ng 2024 sa paglalamig ng puso, nawala ng gana sa Diyos, naging faithless, sa inyo, sa atin na tumabang ang pag-ibig sa Diyos, sa inyo na nagkasala, ano ba ang mga pagkakasala natin noong 2024? Gustong sabihin sa iyo ng Panginoon that you can always go back to Him today. Kaya nga tayo may Lord's Supper ngayon. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, you have worth, you have value, you are loved, you are His child, and He is your Father. That is the blessing of our God that shines through our flaws. Kaya maunawaan mo ulit, pabalik na naman ako sa New Testament, ganun pala. Binibigyan ko kayo ng background kasi marami hindi tumatanggap nun yung message ni Jesus Christ sa New Testament. Ang bigat! Teka na message ni Jesus Christ. Mahalin mo kaaway mo. Ang linaw-linaw that God's blessing and power shines through our flaws. Ang tayo'y nagre-rebelde sa Diyos at walang hanggan ang ating kasalanan ginagawa, naalala ka niya na matay siya sa krus para i-restore ang iyong mga kasalanan. God is a restorer. Hearts get broken. Remember that, but God restores. May mga sa katabi mo.
Hearts get broken, but God restores. Are you ready for restoration? Kailangan isang malakas na. Tanong ko sa inyo, are you ready for restoration? Yes. Talaga? Yun nga lang, pag nire-restore, kung baga sa liha, kung ikaw ay gustong maging maganda, lilihain ka ng Panginoon. Kung may nararamdaman lang siguro ang kotse habang siya ay gustong i-restore, at yung mga butas-butas niya ay nililihat kung may nararamdaman lang, ay maramdaman natin. Sabi nga ng Joel chapter 2 verse 25, God can restore what is broken and change it into something amazing. All you need is faith. Yun yung pinaka-praise ko, pero yun ang laman. Our God is a master of turning devastation into restoration. Kaya kung durog ang buhay mo, wasak ang buhay mo, sa sinasabi mo, walang pag-asa ang buhay mo, hindi totoo yun. God can turn devastation into restoration. Katulad ng kantang Amazing Grace, I am saved, a wrecked like me. Kumbaga sa kotseng durog na durog, wasak na wasak, in full restoration, kayang gawin ng Diyos. May mabigat ka bang dinadaanan sa buhay? Lumayo ka ba sa Diyos? Hindi yan magiging hadlang sa'yo kung babalik ka sa Panginoon. God is the master of fixing the broken. Yan ang expertise niya. Be ready for His restoration. Amen po? Kaya iwasan na natin yung pagka hindi restore, ayaw natin. Hindi gospel yun. Pagka hindi fix, pagka durug-durug yung tao, hindi maganda yung mga tao yung durug-durug. Hindi gano'n ang Diyos. Hindi yung gospel. Hypocrite church yun. Pharisees yun. Yun yung mga ayaw mali sa kanilang kaharian, ng mga simbahan. Yun yung kingdom nasa kanila. Dapat nakikrise ang kingdom. Bakit ko binabanggit? Kailangan bukas ang damdamin natin dito. It means we can hope for God. We should hope to God. Walang mess up na buhay na hindi kayang i-restore ng Diyos. Itong mga Israelitang ito ay ni-restore ng Panginoon. Babalikan niyo si David, na durog ang buhay, nakabalik sa Diyos. Amen ba daw? Pero si Steve Lawson hindi makabalik sa kanyang grupo. What a parasitical group. Na kahit na nasa grupo ko na ng mga report, hindi nila matanggap ang isang makasalanan. Sino sila? Ang Diyos tinanggap ang makasalanan. May paliwanag silang paliwanag ng lupa at standard ng lupa. Listen carefully. Kung ako ba ay mahuhulog sa kasalanan bilang isang pastor niyo, ano bang kahihinatnan ko sa inyo? Kick out, resign, palitan. Diba? May mga church na ganun. Pero pag member nagkasala, okay lang pastor, tanggapin natin. Kaya nalulungkot ako ng kapatid kong yun ay dumating sa punto ng ganyan. Yung mga great people. Nagreklamo, lumabas ang mga reklamo, huli na. Hindi yung mga una. Maraming gano'n. Kay Rabbi Zacarias lang, yung reklamo sa kanya, huli na nung dumating. Nung nabubuhay siya, ayaw siya i-correct. Pero they are all reformers of God. Kasi ang grupo po natin sa Reform, 5 yan. Makinig kayo mabuti. Ingat lagi tayo. Pag nakikita niyo yung mga tao, hindi na umaalis doon sa posisyon kahit uugod-ugod na. Delikado yun. They are doing their kingdom for themselves. Ako, gusto ko, isang reformer, si Tim Keller. Follow niyo siya. Bago siya tumanda, yung mga churches nila, pinamana na niya sa kanyang mga pastor. At sabi ng mga pastor niya, Pastor, hindi ka na namin pastor, kaya hindi ka masusunod sa gusto namin. Agree si Tim Keller. Kasi kahit siya nagtayo nun dito sa New York,
Alam niyang tatanda siya, isang araw magkaka-cancer siya, mawawala siya. Naipasa niya yung pag-ibig dun sa kanyang mga sinasakupan. Bakit ko sinasabi ito? Buksan natin ang isip natin. Kaya dapat sa Biblia tayong titiwala, hindi sa mga tao. May mga taong ando na, tumanda na sila sa mga ministry na ayaw nilang bitawan ang kanilang makaharian. Sabi ko, not good. Yung flaws ng tao, yung tinatawag ng frailty ng tao, nakikita na, ayaw pa nilang ipamana. At inisip nila, untouchable sila doon sa pulpito mo. And that's dangerous. Hindi lang po ako nag-uusap niyan, kundi mga grupo ng mga matataas ang kaisipan, mga pastor pang nag-gather kami. And so sad. People, kailangan aware ka din. Dapat talaga tumitingin tayo sa Panginoon. Katulad dito sa bilang na tumitingin sila kay Kristo, tuklawin sila ng mga ahas. Ang pag-asa nila yung tingnan nyo, yung kaya may mercury tayo, nakita nyo mercury talaga, yung may ahas na gano'n. Doon ang galing yun. Nakatingin sila doon para sila mabuhay at hindi sila makuha ng poison. At ito po yung restoration na nasa Book of Numbers. Tumingin lang tayo sa ating Panginoon. Our God, listen carefully, mahalaga mensahe nito, ang taong ito, He is in the business of making everything new. God can bring restoration in any broken situation. God's restoration is greater than our loss. Importante po ang book ng Numbers, mga minamahal, it reveals the nature of God and the character of people. Ngayon mo ma-appreciate na ang Diyos natin pala ay labis ang pagmamahal. Amen ba doon, mga minamahal? Few words bago ako mag-end, kasi tutuloy ko pa to sa susunod na mga Sundays. Maganda ito. Ang ating Panginoon, si Jesus Christ, binanggit dito, yung shadows niya, makinig kayo, sa chapter 1, 4-9, yung mga kinagat ng ahas at namamatay, ang sabi lang dito ng Panginoon, tumingin kayo doon sa ginawa nilang yung tinayong parang cross dito. Si Jesus Christ yung shadow niya. Numbers chapter 16, si Jesus Christ yung great high priest. Siya yung i-offer ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil nagre-rebelde si Korah, yung kanyang mga kasamahan. Korah's rebellion. Chapter 11, binabanggit ang Panginoong Yesus ay ang ating pagkain, manna, bread of life. At sa 1 Corinthians chapter 10, siya yung binabanggit dito sa Numbers chapter 20 na siya ang rock. Ang gusto ng Panginoon, at dito ako mag-end sa statement na ito, may the face of the Lord shine upon us. Sabihin nyo nga sa katabi mo, may the face of the Lord shine upon us. It means God's holy and favorable presence. Panim is the face. From pana, to turn God's leaning face for favor. Para yung anak mo na nakikipag-usap sa iyo, na malambing ang tingin sa iyo, yumuyuko ka at malambing ang tingin mo sa kanya. Para mga tatay na nakatingin sa kanyang mga anak na nagigiliw sa kanya. Tinititigan siya ng kanilang mga ama sa kanilang muka at willing ibigay ang kanilang mga gusto o pangangailangan. Desire to know God more, mga minamahal. Seek God's face. Wanting Him more than any other things in this world. That face. That's intimacy with our God. Amen ba ito? Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Itutuloy ko to, maganda to. Part 2, nasa introductory ako, hahaba kasi tayo. Part 3, Part 4 ng buong January ng Book of Numbers. Napakarami ko pang nakasulat na kinat ko na. Kasi gusto kong ikwento pa ito sa inyo sa mga susunod. Sige po. Panginoon, gusto niyo pong mag-shine ang face mo sa aming lahat. Cultivate our intimacy with you by our prayers. Nawa Panginoon ay matuto kaming lumapit at magpag-uusap sa iyo dahil bukas ang mukha mo sa amin lahat. Help us not to attempt any single day of our lives without you. Marami po Panginoong nalulod na sa mundo nito.
at yung allurement ng mundong ito. Help us not to attempt a single moment na tumalikod sa iyong mukha, Panginoon. Help us, O God, to sharpen our awareness of sin and be stronger to see the need for your grace, Panginoon. Help us to see that our strength, O God, is in our intimacy with you. Tulungan mo kami, Panginoon, that this supernatural kind of love becomes natural to us because we are under the foundation of the great gospel and character of God. Ama, maraming salamat po. At nawa po, maging bukas lagi ang aming isip, tumingin lagi kami sa inyong mga salita. Mas hangaan namin, Panginoon Diyos, ang bawat salita mong hindi nauubos kailanman. Tulungan niyo ang inyong mga anak dito sa church na maging intimate sa inyo at ang mukha mo ay mag-shine sa kanilang buhay. Marami pong tukso ang 2025 na pwedeng tumalikod kami sa iyong mukha. At isipin namin that these things can satisfy us. But as Elder Bong's prayer, it is all temporal. Kaya habang ikaw, Panginoon, ay nag-iimbita to draw near to you, close to you, ay maging tunay nga po ang basbas ni Arona ito sa aming mga buhay. In the mighty name of Jesus we pray, ang lahat pa magsabi na bago ko